So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan the biggest online palimos na bata sa buong social media world. The biggest born again na matay pero nabuhay. Nilalang na nag-iisa lang sa mundong ito. The biggest, pag pinagsasabihan mo para sa kanya, binubuli na siya. Eloy, the clown! Eloy Alviso! Palakpakan sa ilong ang putang inangyari! Hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Ayoko magkaso as much as possible. Kasi of course may mga naninira din sa akin. Pero ano na lang yan, take it on the chin and parang ikot lang. Wala naman akong pakialam na eh. Kasi nga, public figure ako. Kailangan medyo makunat ka. So hindi lang to basta debunk. May demanda pa. Putang ina mo! Sa last video natin kay Eloy, tinalakay natin ang mga panlilimos nito na umabot din sa puntos na nanlilimos ito sa mga banyaga. I'm hungry. I want to paying my rent. How much? I need 100,000. Oo. Nagagawa ring magpakita ng hindi kaaya-ayang ugali si Eloy sa tuwing hindi ito nakakatanggap ng donasyon sa mga viewers o maliit lang na halaga ang binibigay nito. Nagkakaroon po siya ng tinatawag natin na tantrums. Oh my God! Sabihin mo lang sa akin, ready ako! Grabe to mga kaobro. Pagka piso lang binigay, 4 na piso po siya, ibinabalik niya at nagagalit siya. Ang dami-dami nyo dito, ang dami-dami nyo dito. Di kayo ano? Nagbibigay? Anong pakialam mo? Damihan nyo. Grabe! Di na ako matawas-tawas sa paglalaba. Kasi hindi niya daw deserve ang piso at 4 na piso. Ang deserve niya, 100,000 piso. I need 100,000. Sa nasabing video ni MG, nagawang kumibo ni Eloy dito at nagbigay mensahe sa mga pangyayari. Sinaad ni Eloy na sana sa tuwing gumagawa ng content si MG ng paninira sa tao, humingi daw ito ng permiso. Sige ha, Eloy first. Bigyan kita example. Kunwari ako yung makagago ng 2 years ago. Bababoyin ko tong si Nico David. Tangina mo, ako yung mataba pero ikaw yung mas baboy. Sa ating dalawa, gago, ulul, fuck you! Kunwari, tumawag ako sa'yo. Eloy, pwede ba kitang siraan sa social media? Pwede ba yon? Of course. Anong sasagot mo? Siyempre, hindi. Fuck you! So, wala na akong content. Una sa lahat. Tama. Parang ganito yung sinasabi ni Eloy. Pagka sasapakin mo ako, magpaalam ka, pwede ba? Eloy, sasapakin kita. Pwede ba? Tinawagan ako ni Baboy. Tito, yung mangkin mo ang ulit! Ano? Putang ina mo! Diyos ko naman, MJ, ang tanda-tanda na natin. Kaso lang, Eloy, ganito yan. Iba ang pagsasabi ng totoo sa paninira. Kahit kailan, in these past few years, simula nung gumanda na ang mga videos ni MG, at simula nung nag-repent na si Makagago, what's up, man? Yung repentance, okay? Nawala na sa akin ang paninira. Isa yan sa ipinangako ko sa mga kahombre ko na hindi ko na yan tatarantaduhin muli ang aking mga kahombre. Sino bang linoko mo dyan, MG? Kaya tandaan mo, Eloy, wala akong sinabing masama sa'yo, wala akong sasabihing masama sa'yo. Eto lang yan. Maliit talaga ang utak mo kung hindi mo tinatanggap ang kamalian mo. That's why you will never ever be better kasi hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Alam mo, Eloy, sa buhay natin, dapat marunong kang tumanggap. Kung totoo ba sa tingin mo na mali ka? Kapag mali ka, Putang ina mo! mali ka. Hindi pwedeng maging tama kahit kailanman ang pagiging mali, Eloy. Now, kung sa tingin mo
tama ka, pero sa tingin ng napakaraming tao, mali ka, dun ka na magkakandaleche-leche sa buhay mo. Kasi hindi ka naniniwala at di ka nakikinig. It's very important for you to have some learnings from different people. Otherwise, you will never, ever grow. Example, look at yourself. And look at me. Wag na sa pera, Eloy. Sa character development mo na lang tingnan. Look at you and look at me. Putang ina nyo. Paano nangyari, Eloy, na maraming naniniwala sa akin? How? How is this happening, man? Hindi dahil sa marami akong pera, hindi dahil sa kung ano, no! Kundi dahil sa araw ng mga puso equals araw ng talpakan, pampadagdag sa date at pampadagdag pang mot-mot. Meron o wala lang naman ang pipiliin mo, nasa link down below. Pagiging totoo ko sa mga tao. Yan ang sinasabi ko sa iyo. At dapat marunong kang tumanggap kapag mali ka, mali ka. At isa pa, Eloy, sana din po, bago ka po manlait ng kapwa, sana po nagtanong ka muna sa iyong sarili kung wala bang kapuna-puna sa iyong sarili. Mukha mo, sobrang pangit. Hindi kita kahit kailanman nilait. Sa una kong video, nilait ko ba to mga kahombre ko? No, 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 no. See, nag-iimbento ka na naman, Eloy. Wala akong sinabing pangit ka. Actually, sinabi ko nga, ang gwapo-gwapo mo. Look at you. You looked good back in the day. Sobrang pogi mo na niyan. Ano pa ang pumasok sa utak mo na ipapaayos mo? My God, man, you look perfect. Sinaad din ito na false accusation sa mga sinabi ni MG ukol sa kanya. Paano mo nasabi na false accusations yung mga totoo? Yung mismong mga videos, yung mismong mga katibayan nakapost sa social media. How can you say na ito ay false accusation? Paano mo nasabi yun? Surprise! Kahit ako, mga kamamre ko, nagulat ako. Hindi ka na nga tumatanggap ng kamalian, sinungaling ka pa. So, sinungaling ka? Ay, nako po, matindi yan. At may kilala akong ganyang tao. Idol naman eh. Idol naman eh. And hindi maganda ang magiging ending mo sa life at sa social media if you continue this way. Pero ikaw may chance ka pa because you are still young. Sinaad din ito na nagawa niyang magsampa ng kaso sa taong gumawa ng katiwalaan sa kanya at napanalo niya ito. Well, yan sa'yo na yang yabang mo na yan. Kasi wala naman akong pakialam dyan. Wala naman akong sinabi regarding sa kaso mo na wala akong alam dyan, okay? So, kung nananakot ka lang, Eloy, subukan mo na lang mag-file kasi at the end of the day, yan naman ay rights mo bilang tao. Kung sa tingin mo na apakan ng iyong pagkatao, mag-file ka ng case. Normal lang yon, Eloy, okay? Ayon din sa mga ibang post ni Eloy, ay halos tuwang-tuwa pa ito. Tingnan niyo mga kahombre ko. Ang kulit ng mga utak ng mga bully. Marunong ba kayong umintindi? Hindi nga kayo welcome. Dito sa page ko. Peste mga ito, doon kayo mag-comment kung saan ako trending. Huwag dito. Nakikiusap na yung tao. Hindi kayo nakikinig. Para kayong mga batang pinalo ng inyong mga nanay sa puwet. Hey, my God. Bakit dumami ang followers ko? Ay, nako. Anong meron? Huwag nyo akong i-follow. Wala naman akong income sa page na ito. Ayan na naman, nagparinig. Hindi ako kumikita dito. Sa TikTok lang ako nagkakaroon. Kung ikaw ay matalino, alam mo na. Baka Eloy yan. Bobong kriminal? Eto mga kahombre ko. After ng lahat ng ito, no? Nagawa niya na naman pong magpaawa. Mas malala pa to kay Marlo mga kahombre ko. Lala nito. Dok, hindi na kaya ng utak ko. Soon gusto ko na pong magpaka sa mga natatanggap kong negative comment, harassment at bullying sa social media. Well, this is quite serious mga kahombre ko. Hindi ko alam no kung papaano ko to sasabihin sa iyo, Eloy, pero hindi ito paninira sa iyo Kaya ka nababash ng mga tao kasi ayaw mong makinig.
Yun ang problema sa'yo, Eloy. Pero alam mo, subukan mo lang na makinig sa mga tao na nanunood sa'yo. Try mo lang. Tingnan mo, magbabago buhay mo sa social media. Kung talagang totoo tong sinulat mo, huwag ka na mag-social media. Ibig sabihin, hindi para sa'yo ang SOCMED. This is your fault too, kasi tinutuloy-tuloy mo pa rin, di ba? Kasi ito nga yung pinagkakakitaan mo. And unfortunately, Eloy, ikaw ay public figure. Pwedeng-pwede kang punahin ng kahit na sino, kahit hindi ako. Lahat, everybody. Kasi once na in-upload mo ang video mo, nagbibigay ka na rin ng consent sa lahat na i-review ka. I-review lahat yung mga pinaggagawa mo. Naintindihan mo, Eloy? There's no excuses here. Pero kung totoo man to, etong bagay na to, hindi to maganda, wag mong itutuloy. Because life is beautiful. And alam mo rin na bilang Katoliko, Eloy, hindi ka tatanggapin sa taas kapag ginawa mo to. So this is very bad. Don't do this. Kung totoo rin to, wag mo nang ituloy ang social media. Talikuran mo na. Because social media is not for you. Kung ganito yung iyong nafe-feel. Anong pakialam mo? Pero hindi to joke. Don't do this. Life is beautiful. Marami pang lalabas at magpapakita sa iyo ng mga magagandang bagay sa mundo. 3 years ago, mga kahombre ko, nagawang mag-post ni Eloy sa kanyang YouTube channel. Bilang isang kapatid niya at sinabing pumanaw na to. Nagawa niya ngang i-fake yung death niya. Paano pa yung pagsasalita niya ng ganun? Alam niyo yun, ewan ko, man. This is tough. Paalam, kapatid. Iyak-iyak, hu, no? Putang ina mo! Never kang sumuko sa lahat ng laban. Pero nananatili kaming nasa tabi mo, mahal ka namin. Sa muling pagkikita, fly high, butterfly, rest in peace, Eloy Alviso. April 15, 92, died April 3, 2022. My God, Eloy, kawawa mga kahombre ko. So, he actually died. Hindi ka ba nakakaintindi ng sarcasm? Sabi niya mismo, siya lang yan, mga kahombre ko, trust me. Siya yung nag-post niyan kasi sa YouTube niya Nag-post pa ng ikalawang beses ang kapatid umano ni Eloy sa panahon na ito. At namamaalam sa kanyang mga supporters. Oh my God, man, this is very interesting. Sinaad rin nilang buburahin na ang channel ni Eloy. Ngunit hanggang ngayon ay nakatayo pa rin ito. Paalam sa mga followers at supporters ng aking kapatid na si Eloy. Ang kanyang account na YouTube channel ay amin ang buburahin upang wala na kayong masubaybayan o makita sa kanyang buhay. Mananatili pa rin kaming nasa tabi niya. Maraming salamat po. I want to permanently delete my content. Agad din naman binawi ito ng kapatid ni Eloy. Nabasa ko kahapon sa post nyo. Sabi nyo kahapon, buburahin nyo na yung account na to. Sayang naman yung account niya kung buburahin. So may mga tao talaga naghihintay, buburahin ba to? Or minabuti naming wag na munang burahin. Diyos mio naman. Upang malaman natin kung gaano katapang at katatag si Eloy Alviso. Pray for healing in his pain to ongoing process situation. God bless po. My God, man. Dinamay mo pa ang Diyos Amang makapangyarihan sa kasinungalingan at kabalbalan mo. Why are you doing this, man? Oh my God, man. How? Ngunit, sa isang post ng kapatid ni Eloy, sinaad nitong abangan ang kanyang appearance sa programa ni Montulfo kung saan si Eloy ang nasa larawan. Oh my God, man. Why? Oh my God. At dito mga kahombre ko, mapapansin natin sa sulat pa lang na si Eloy yung nag-type talaga. No, di ba? Sa way of construction ng kanyang status, you know na si Eloy yun, mga kahombre ko. Come on, guys. My God, why are you doing this to your life, man? Gets nyo? Kung bakit ang hirap paniwalaan ng tao na ito, man.
He is very manipulative. Hindi ko alam ba't may naniniwala pa dito sa tao na to, men. Sa panahon ng pagpapanggap ng pagkamatay ni Eloy, gumawa ito ng account kung saan sinasaad niya na bunsong kapatid nito si Eloy. Yan na. Vincent Lucman. Ito lang ang alaala namin sa iyo, bunso. Hindi ako bibitaw sa pangako natin noon. Natatanda tayong magkasama pero iniwan mo din ako bigla. Wow. Kunwari mga kahombre ko, hindi si Elo ito. Kunwari na lang. So it's actually very sad. It's a very sad story. Tragis. Umayos-ayos ka, kadiri ka, gago. Baboyski! Hindi nakakatuwa yan, hindi entertainment yan. Alam ko, masaya ka na sa langit, bunso ko. Oh my God, may mga picture pa na gano'n. Di ko akalain na wala ka na. Maraming tumulong sa atin para maging okay ka, pero sumuko ka na agad. Ay, mga picture niyang kawawa. Sa account na to, ay nagawang humingi pa rin ng abuloy ng account na to para kay Eloy. Oh my God. I am not an indigent. Problemado nga kami kasi wala kaming gagastusin sa panglibing sa kanya. Wala rin akong pera na kayang i-flex dito sa social media. So patay pa rin siya dito. Baka po may maitutulong kayo dyan. Kasi walang-wala po kami ngayon. Walang-wala po kami ngayon, ma'am. Sayang, lagi ko pa naman sinusubaybayan ang mga post ni Kuya Eloy dahil sobrang awang-awa ako sa kanya. Condolence po ate. Okay po, wait lang po. Chat kita ate, ma'am. Okay po, salamat po. Ate, pahingi po ng GCash number ni Kuya Eloy. Yan na! Surprise, motherfuckers! Binigay niya yung GCash number ni Eloy. Yun, oh! Ate, pacheck po ako. Okay na po. Pasensya na po. Yan lang po nakayanan ko na ibigay sa'yo. Pinasend ko lang sa kapatid ko. God bless you po. Maraming salamat po. Malaking tulong na po to para sa kapatid ko. Panglibing sa kanya. Pagpalain ka ng Diyos. Sobrang salamat po. Paano ngayon makukuha nitong babae na to, nitong nagmimistulang kapatid niya, yung pera ni Eloy sa GCash? Alam niyo naman kung gaano katindi ang GCash. Oh my God. Siyempre, dapat may GCash yung ate niya. Obviously, di ba? Ganun naman dapat. Paano nangyari na incident kay Eloy? Oh my God, Eloy. Why? Mapatayin mo ako sa lap trip, man. God. May isang netizen ang nagreklamo at sinabi, scammer ang tao na ito na nagresulta din sa pagkabuhay. Wow! He came back to life! Galing sa patay. At sinabing hindi siya ang tao na iyo. Oh my God! He's back, mga kahombre ko. My God! Sorry, hindi po yan number ko. Panagutin mo itong gumawa ng paninira sa pagkatao ko. At you know din na may kaso din sa ginagawa mo, kaya wag mo akong takutin. Never ako matatakot sa iyo. Magsisinungaling ka na naman, Mike. Why? Nanawagan din si Eloy sa GMA Network upang ipabura ang storya nito. Uy, ayaw niya nang sumikat ata, ha? Because he died. Huwag niyong kalimutan. Pakinggan po ang aking panawagan sa GMA Network. Pakibura na po ng storya ko sa mga programa ninyo na pinagkakitaan nyo na. Panahon na para magsalita ulit ako laban sa inyo. Ako po ay nananawagan sa bumubuo ng GMA Network at sa mas mataas na posisyon ng iyong kumpanya. Pakibura na po ng aking istorya na ginamit nyo at pinagsamantalahan nyo ang aking kahinaan. At noong panahon na depressed ako, malungkot ako, noong panahon na nag-iisip ako kung saan-saan ako hihingi ng tulong. Sana hindi nyo na lang po pinalabas yung storya ko. Kung iinsulto, hindi naman po ng maraming mga kababayan nating hindi makaintindi ng aking kalagayan. Power! Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is February 12, 2019. My name is Eloy Albiso. Doon po sa panawagan ko po, lalo na sa GMA Network, sa front row, sa investigative documentaries, kung saan ito yung programa na ginamit po ang aking istorya 3 taon na po ang nakakalipas. Sa aking panawagan lang po naman sa kanila sa TV network na ito or GMA Network sa mga programa nila na ginamit yung istorya ko na nakikiusap po ako na
pakibura na po ng aking istorya na wala naman pong akong natanggap na tulong galing po sa programa ng investigative documentaries at ng programang Protro dito sa GMA7 GMA Network. Sa latest post ni Eloy, makikita natin na binalik nito ang mga nagpadala sa kanya ng pera kasi mabababa. 7 pesos, 4 pesos, 5 pesos at pinagmumura pa siya mga kaobrek. Dahil sa pinadala mo 4 pesos, mamurahin mo ako? Grabe ka naman. Putang ina mo! Grabe po yung mga message kay Eloy, mga kahombre ko. Antindi. Sobrang halata, mga kahombre ko, na siya rin yung ating niya. Kasi puro ganyan, God blessed. Eloy, so your story is quite effed up. Eloy, baguhin mo na ang buhay mo. Kailan ka ba mag-move on, man? Ilabas mo ang totoong ugali mo para maging ayos ang life mo. Huwag kang mabuhay sa paawa. Huwag kang mabuhay sa pamamalimos mo. Because life is great if you work hard. Alam mo, isa lang ang pinapalabas mo sa madla, na ikaw ay isang napakalaking batugan, na hindi ka lumalaban ng patas sa life. Kaya ka na pagmumumura ng mga tao. Putang ina mo! Pinagtitripan ka at hindi ka nakakakuha ng credibility. Kasi walang kakwenta-kwenta yung mga pinaggagawa mo. Pinagtitripan ka na lang, Eloy, actually. Sinasakyan na lang nila ang laro mo. Fuck you! Yan ang totoo, mga kahombre ko. Sinasakyan na lang ng mga tao ang ginagawa mong laro. Ang tugtugin mo, sinasayaw na lang nila para sa laugh trip nila. They know what you on about. They know this. Eloy, magpakabait ka na, magbago ka na! Naintindihan mo ba? Ayusin mo ang buhay mo. One love, good fucking vibes. Rest in peace, man. Rest in peace. Mga putang ina nyo kayo.